Si Gonfrix mga idol ang isa sa pinakamagandang karakter na ipinakilala sa anime. Mapagmahal siyang kaibigan at isang mabuting bata. Ito ang dahilan kaya nagustuhan siya ng maraming taga-subaybay ng Hunter x Hunter. Ganun pa man, katulad ng kahit na sinong karakter sa bawat kwento, meron ding itinatago si Gon na kakaibang pag-uugali. Lumalabas ito kapag siya ay nagagalit o hindi niya nakukuha ang kanyang gusto. Kaakibat ng emosyong nararamdaman ni Gon ay ang pambihirang lakas na pinapakawalan niya upang maganap ang mga nais niyang mangyari. Ang nakakatakot na emosyon at ang nakakapanindig balahibong kapangyarihang meron si Gon ang rason kaya nakabuo ang maraming tao ng sari-saring teorya. Halimbawa dyan ay ang pagpapalagay ng marami na reinkarnasyon ni Donphrix si Gon. Meron ding teorya na nagsasabi na si Gon ay gumagamit ng kapangyarihan ng On imbes na Nen. At higit sa lahat, meron ding mga taga-subaybay ng kwento na sinusuportahan ng ideya na si Gon ay nagmula sa Dark Continent. Isa ako sa mga taong naniniwala sa teoryang ito at sumusuporta sa paniniwala na si Gonfrix ay kabilang sa mga banta o calamity na nagmula sa Dark Continent. Ang calamity mga idol ay tinatawag din ng kwento na threats. Sa kasalukuyan, may 5 banta o 5 threats na ang naipakilala sa istorya. Merong iba't ibang hitsura at kakayahan ng 5 ito, pero ang pagkakapareho nila ay ang katotohanan ng lahat sila ay kayang lipulin ng sangkatauhan. Mukhang hindi ka panipaniwalang kabilang sa mga nilalang na ito ang isang mapagmahal na batang kagaya ni Gon. Pero sa kabuuhan ng video, ilalatag ko sa inyo ang 3 pangunahing ebidensya na ang ating bida ay isang calamity. Ang teorya kung paano siya napunta sa known world at ang paliwanag kung paano unti-unting ipinapakita sa atin ni Yoshihiro Togashi na si Gon ay isang calamity na nanggaling sa Dark Continent. Ang unang pruweba ko na si Gonfrix ay nagmula sa Dark Continent ay ang maraming beses na pagpaparating sa atin ng kwento na ang batang si Gon ay hindi talaga isang tao. Hindi lamang isang beses ipinakita sa atin mga idol na hindi pangkaraniwan ng ating bida na merong kakaiba sa kanya. At meron siyang mga katangiang wala ang isang normal na tao. Halimbawa dito ang mga pandaman ni Gon na humihigit sa meron ng isang bata, katulad ng paningin ni Gon. Kapansin-pansin mga idol ang sobrang talas ng mga mata ng ating bida. Pinapatunayan ito sa chapter 43 kung saan nakita ni Gon ang lokasyon ng bariyang pinagpasapasahan ng butler ng mga Zoldyck na si Goto at ng iba pang mga tagapaglingkod. Ganon din ang mababasa natin sa chapter 163 kung saan nasundan ni Gon ang napakabilis na pagbato ng bola ni Razor at ng kanyang 14 Devils. Higit pa dito, ang pagkakaroon ni Gon ng kakaibang paningin ay pinapatibay ng chapter 4. Kung saan sinabi ni Kurapika na kakaibang bata si Gon matapos nitong makita ang mga pagkilos ng Kiriko sa kabila ng dilim sa gubat. Naulit ang paghangang ito ni Kurapika sa chapter 30 matapos sabihin ni Gon na inoobserbahan niya mga examinees ng Hunter exam mula sa tuktok ng puno. Sinabi ni Kurapika na ang paningin lang ni Gon ang kayang makagawa nito. Tandaan natin mga idol na si Kurapika ay isang kurta na nabiyayaan ng espesyal na kakayahang kakibat na kanyang mga pulang mata. Kaya ang pagkasabi niyang hindi normal sa isang tao o kakaibang bata si Gon ay isang patunay na meron talagang lihim sa pagkatao ng ating bida. Bukod sa paningin mga idol ay ang napakatalas na pandinig ni Gon. Nasaksihan natin noon mga idol na naririnig ng ating bida ang mga pinakamahihinang tunog na imposibleng mapakinggan ng mga tao. Halimbawa dyan ang mahinang pagpagaspas ng pakpak ni Bat sa ere. Naririnig ito ni Gon kaya walang hirap niyang nalaman ang lokasyon ng Chimera Ant. Narinig niya din ang pagdating ni Letarza sa lokasyon niya sa Grind Island kahit hindi pa nila ito nakikita. Narinig din ni Gon ang pagsunod sa kanya ni Gereta sa Zevil Island kaya lalong nag-ingat ang Blogan expert sa pagmanman sa bata. At higit sa lahat, naririnig ni Gon ang mga pinakamaliliit na pagbabago ng boses at pitch ng ibang nilalang. Tumulong sa kanya upang madiskubre ang pagpapanggap ng mga Kiriko. Isang pangyayaring hindi daw basta-basta magagawa ng isang tao. Huwag natin kakalimutan mga idol na ang mga Kiriko ay mga magical beast at ang mga nilalang na ito ay hindi likas sa mundo ng mga tao. Kaya ang pagkasabi nilang may kakayahan si Gon na namumukod tangi sa ibang tao kagaya nila Leorio at Kurapika ay maaaring nagpapatunay na si Gon ay hindi isang tao. Sunod sa malinaw na paningin at malakas na pandinig, napakatalas din ang pang-amoy ni Gon mga idol. Naalala nyo ba noong ginamit lamang niya ang kanyang pang-amoy upang mahanap si Leorio sa ikalawang pagkasulit? Ang ilong din ni Gon ang inasahan nila para matuntun si Ponzu sa loob ng kuweba. At ang napakatalas na pang-amoy ni Gon ang kanilang nagamit para madiskubre na wala sa bansang Kakin kung nasaan sila ang Chimera Ant Queen. Hinangaan ni Kite ang galing ng pang-amoy ni Gon, kaya sinabi ni Killua na parang aso ang ilong ng kanyang kaibigan. Nagpapakita na may mga kakayahan si Gon na hindi talaga pang tao.
Sila Kurapika, Kiriko at Killua mga idol ay ang tatlo sa maraming taong nakapansin na parang hindi normal na bata si Gon. Sila ang isinama ko sa aking paliwanag sapagkat ang tatlong ito ay may koneksyon sa Dark Continent o ang lugar kung saan sinasabi kong nagmula si Gon Freaks. Naaalala nyo ba mga idol ang sinabi ng snake ng Zodiacs na si Gel na ang mga magical beast kagaya nila Kiriko ay talagang nagmula sa Dark Continent? Nasa isipan nyo pa rin ba na si Killua ay sobrang malapit sa kapatid nitong si Nanika, isang nilalang na talagang nagmula sa Dark Continent? At natatandaan nyo pa din ba ang mga patunay na ipinakita ko sa inyo noon na nagsasabi na ang mga unang lahi ng kurta ay nagmula talaga sa Dark Continent bago sila mamuhay sa ligtas na mundo? Pinapatunayan nito ng mga bahay, sasakyang hayop at kasuotan ng mga kurta na kaparehong-kapareho ng mga bagay na makikita sa mapa ng Dark Continent. Lahat ng tatlong karakter na ito mga idol ay may koneksyon sa Dark Continent. Kaya ang mapansin nilang hindi tao si Gon ay maaaring isang paraan ng kwento sa pagkasabi sa atin na si Gon ay nagmula din sa Dark Continent. Kung iisipin din natin maigi mga idol, ang natatanging kakayahan lamang ni Gon ang hindi pa masyadong naipapaliwanag ng kwento. Hindi kagaya ng mga abilidad na meron sila Kurapika, Kiriko at Killua. Ang walang katulad ng kakayahan ni Kurapika ay syempre galing sa kanyang pagiging kurta. Ang mapanlinlang na abilidad ng mga Kiriko ay dulot ng kanilang pagiging magical beast at ang nakamamatay na talento ni Killua ay nagmula sa kanyang pagkasanay bilang assassin. Pero kay Gon mga idol, anong dahilan kung bakit sobrang espesyal ang mga kakayahan niya? At kung bakit siya lamang ang tao sa kwento na merong ganitong kakayahan? Ang kasagutan ay dahil hindi talaga isang normal na tao si Gon. Ang ikalawang ebidensya na nagmula si Gon sa Dark Continent ay ang pagkakaroon niya ng kakaibang nen. Alam ko mga idol na hindi lamang ako nakakapansin na ang nen na ipinakita ni Gon sa Chimera Ant Arc ay ibang-iba kumpara sa nen ng mga karakter ng kwento. Iba ito sa pagiging nakakatakot ng itim na aura ni Illumi o sa nakakakilabot na nen ni Hisoka. Ang tinataglay ni Gon ay nag-uumapaw, napakadilim at nakakapanandig balahibong aura. Nakakapagtaka na mayroong ganitong klaseng nen ng batang kilala natin sa pagiging puro at inosente. Tinalo niya pa ang mga karakter sa kwento na may mabibigat na pasanin sa buhay at may masaklap na pinagdaanan. Halimbawa dyan ng mga taong kagaya ni Killua na mayroong nen na nakatakda para gamitin sa pamamaslang. Si Chrollo na mayroong nen na nakatalaga sa pagpapalaganap ng takot. At si Kurapika na mayroong nen na nakalaan naman para sa kanyang paghihiganti. Ang tatlong ito ay may madilim na nakaraan sapat para makalikha sila ng nakakatakot na nen. Pero kailanman ay hindi nila ito ipinakita sa kwento, hindi katulad ng nakakakilabot na nen ni Gon. Higit pa dito mga idol, bukod sa pagiging nakakatakot, kakaiba din ang lakas na tinataglay ng nen ni Gon. Testamento dito ang sinabi ng Royal Guard na si Pitu na ang lakas ng ating bida matapos nitong lumikha ng panata ay kapantay na ng meron ng kanilang hari na si Meruem. Patunay din ng takot at pagkagulat na naramdaman ng mga pinakamagagaling na nen users ng Hunter Association matapos nilang maramdaman ng nen ni Gon. At higit sa lahat, sa sobrang lakas din ng nen na meron si Gon, halos walang nakatalo dito para mabawi ang panatang kanyang nilikha. Kahit ang pinakamagaling na nen exorcist ng Hunter Association ay napaatras dahil sa tindi ng aura ng bata. Ganun pa man, may isang nen user na natapatan ng madilim na nen ni Gon. Ang karakter na ito ay walang iba kundi si Nanika. Nagawa ni Nanika na matanggal ang sumpa. Mapagaling si Gon at matalo ang nakakatakot na nen ng bata. Isang pangyayari na maaaring naging posible lamang dahil ang nilalang na si Nanika at ang ating bida na si Gon ay pareho ng level ng kapangyarihan. Parehong nagmula sa Dark Continent at parehong calamity na may kapangyarihang wasakin ng mundo. Ang ikatlong ebidensya na nagmula sa Dark Continent si Gon Freaks mga idol ay dahil mayroon ng freaks na nakapunta sa Dark Continent. Siya, si Don Freaks mga idol, ang malalakbay na nakarating sa Dark Continent para libutin ang lugar at isulat ang kanyang karanasan sa journal na pinangalanan bilang Journey to the New World. Sigurado ako mga idol na ang pagpunta ni Don sa Dark Continent ang rason kung paano napunta si Gon sa Known World. Nasabi ko ito sapagkat binanggit sa chapter 340 at chapter 341 na sa tuwing nagtutungo ang mga tao sa Dark Continent, bumabalik sila sa ligtas na mundo dala-dala ang isang calamity mula sa lugar. O kilala din natin sa tawag na 5 threats ng Dark Continent. Ang 5 threats mga idol ay binubuo ng Hellbell, Ai, Pop, Brion at Zubayi disease. Sila ang pare-parehong halimaw na hinarap ng mga tao sa Dark Continent at mga bantang nakalagay sa Journey to the New World. Pero hindi ito nangangahulugan na lima lamang ang calamity na meron sa Dark Continent sapagkat ayon kay Jing, gusto ni Beyond Netero na tahakin ng isang bagong ruta patungong Dark Continent.
kaya malaki ang posibilidad na may makakasalamuha silang ika-6 na calamity na hindi na naisulat ni Don Freaks o hindi pa nakakasalamuha ng tao. Sa madaling salita, madami pang mga halimaw, mga species o calamity ang nakatira sa Dark Continent at posibleng sa lahing ito nagmula si Gon. Isipin natin mga idol, kung noong nagtungo ang iba't ibang expedition sa Dark Continent at umuwi sila dala-dala ang mga biktima ng 5 threats sa lugar, kung si Beyond Netero din ay naglakbay sa Dark Continent at umuwi siya bitbit ang kanyang kasamahang hunter na mayroong Zubai disease, at kung si Zig Zoldyck ay sinagupa ang mga halimaw sa Dark Continent at maaaring umuwi bitbit ang isang eye na nanatili sa pamilya ng mga Zoldyck, ano ang calamity na inuwi ni Don mula sa Dark Continent patungong Known World noong bumalik siya sa ligtas na mundo para iwanan ng kanyang libro na Journey to the New World? Ang kasagutan sa tanong na ito ay walang iba kundi si Gon Freaks. Kung napanood nyo ang teorya ko sa isa kong video ukol kay Don Freaks, binanggit ko na ang manlalakbay at si Jing Freaks ay iisa lamang. Sinabi ko dito na ang hunter na si Jing ay may kapangyarihang maglakbay sa oras. Ito ang kakayahang kanyang ginamit para makita ang mga magaganap sa hinaharap at baguhin ito ayon sa kanyang kagustuhan. Halimbawa ay noong nalaman niya ang eksaktong nangyayari sa pagpupulong ng Zodiacs. Nasabi din ni Jing ang mga magiging resulta ng chairman election. Nakita din niya na mabubuhay si Gon kaya kumpiyansa niyang binanggit ito kay Pareston. Nalaman din ni Jing na mamamatay si Kite sa laban ng mga ito sa Chimera Ants kaya tinuruan niya ito ng isang abilidad na muling bubuhay sa Hunter. At dahil sa kapangyarihan ni Jing na maglakbay sa panahon, naipakita sa istorya ang isang matandang Jing Freaks na nasa Dark Continent kung nasaan ang tunay na World Tree. Kahit sinabi niya kay Gon na hindi pa siya nakakapunta sa lugar, lahat ng pangyayaring ito ay dahil sa nenability ng Hunter na maglakbay sa oras. Sinasabi ko sa inyo ito mga idol dahil sa tingin ko nabuhay si Don Freaks o Jing Freaks sa isang timeline kung saan kaunti pa lamang ang nakakagamit ng Nen. Wala pang Hunter Association at wala pang nakakadiskubre ng Dark Continent. Naglakbay si Don sa lugar at sinuyod niya ang kontinente. Nakaharap niya ang mga halimaw na nabubuhay dito at natagpuan niya ang mga kayamanang meron sa Dark Continent. Lahat ng mga pangyayaring ito ay naisulat niya sa kanyang Journey to the New World. Sa pagtatapos ni Don sa paggawa ng East Edition at nung uumpisahan na niya ang West Edition, may hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ito ang pagdating ni Gon sa buhay ni Don Freaks. Pwedeng ibinigay ang bata ng mga bantay ng Dark Continent na tinatawag na guide at gatekeepers bilang kaparusahan o kapalit sa pananatili ni Don Freaks sa Dark Continent. Pero ang teorya na mas pinaniniwalaan ko ay nakakita talaga si Don ng isang babaeng nagmula sa isang malakas na lahing may sapat na kakayahan para mabuhay sa Dark Continent. Napangasawa ito ni Don, nagresulta sa pagkabuo ni Gon at naging rason kung bakit hindi normal ang kakayahang meron ng ating bida, kung bakit parang hindi siya tao, at kung bakit sobrang lakas niya. Matapos maisilang ni Gon, sa hindi pa natin masabing rason, may nangyari sa nanay ng ating bida kaya naiwan si Don para alagaan ang kanyang musmus na anak. Maaaring dahil sa kaalaman niya na masyadong mapanganib ang Dark Continent para sa isang sanggol, nagdesisyon si Don Freaks na bumalik sa Known World at maglakbay 300 taon sa nakalipas, dala-dala ang 3 bagay mula sa Dark Continent. Ang unang bagay ay ang East Edition ng Journey to the New World na nadiskubre ng mga tao noon. Makalipas ang halos 10 taon matapos ito at noong malaman ng mga tao na may Dark Continent na bago ni Jing ang hinaharap, nagkaroon ng isang grupo na nagsasanay ng maraming tao sa paggamit ng Nen, ng isang organisasyong magtuturo sa mga taong maghanap ng mga mahalagang kayamanan na tutulong sa mundo. At dahil kay Don Freaks, nagkaroon ng isang asosasyong naglalayo na lakbayin ng Dark Continent. Ito nga ay ang Hunter Association. Matapos iwanan ng Journey to the New World, naglakbay muli si Don Freaks sa panahon upang hanapin naman ang kanyang batang sarili na nooy abala sa paglikha ng Grid Island. Ibinigay ni Don Freaks sa batang Jing ang 2 bagay mula sa Dark Continent. Ito ang tape recorder na naglalaman ng kanyang mensahe at ang huli ay ang kanyang anak na si Gon. Ang pagkikita ng 2 Jing mula sa 2 magkaibang yugto ng panahon ang rason kaya nasabi ng Hunter sa Beyond Expedition Team ang mga posibilidad na buhay pa si Don Freaks. At tinatapos nito ang Journey to the New World. Ang pagbibigay ni Don ng kanyang anak sa kanyang batang sarili ang dahilan kaya nasabi ni Gon na parang hindi niya nararamdamang tatay niya si Jing at kung bakit nasabi ni Mito na hindi ito bagay maging isang ama. Ang rason nga nito ay dahil hindi siya ang eksaktong Jing na bumuo sa ating bida. At ang pagdating ni Gon sa buhay ni Jing habang inaabot pa ng binata ang kanyang mga pangarap bilang hunter, ang rason kung bakit bumalik si Jing sa Whale Island upang paalagaan ang kanyang anak sa kanyang lola at kay Mito, at iwan dito ang isang box na naglalaman ng mensahe ni Don Freaks na nooy naglalakbay pa rin sa Dark Continent.
Iniwan ni Jing si Gon dahil tiwala siyang mas lalaki ito ng maayos sa pangangalaga nila Mito at hindi lalabas sa bata ang natural na katangiang meron ng mga nilalang na nanggaling sa Dark Continent. Ito ay ang pagiging isang banta, dilubyo o calamity na maaaring magwasak sa sangkatauhan. Hindi ba kayo nagtataka mga idol kung bakit kahit naging mapagbigay ang kapalaran upang maabot ni Gon ang kanyang mga pangarap, nangingibabaw pa rin sa kanya ang pagiging makasarili? Handa siyang iwan ng dalawang babaeng nagmahal sa kanya ng lubusan para hanapin ang kanyang amang nang iwan sa kanya. Handa siyang ipahamak o saktan ng kanyang matalik na kaibigan para manalo lamang sa kanyang mga laban. At handa si Gon na isakripisyo ang ibang tao, makuha lamang ang kanyang gusto. Hindi ba kayo nagtataka mga idol na kahit si Gon ang pinakabida ng kwento, isinusulat siya ng may akda sa paraan na anumang oras ay pwede siyang lumipat sa panig ng kasamaan o maging malaking banta sa mga karakter ng istorya. Patunay dito ang pagiging malapit niya o hindi niya panghuhusga sa mga mamamaslang, kriminal at masasamang tao ng kwento, kagaya ng mga magnanakaw na miyembro ng Phantom Troop, ng serial killer na si Binolt, ng baliw na si Hisoka, at syempre ng assassin na si Killua. Hindi din ba kayo nagtataka mga idol na kahit sa mga eksenang hindi ipinapakita ni Gon ang masamang side ng kanyang pagkatao, may mga karakter pa ding nagbabasa kung anong klaseng tao ang bata? Halimbawa dyan ang expertong trader na si Zephyl, na bihasa sa pagkilala ng mga huwad o peking item. Maaaring ang kakayahang ito ang tumulong sa kanya para agad na malamang si Gon ay isang klase ng taong walang pakialam sa pagiging mabuti o masama, lalo na kapag gusto niya o interesado siya sa isang bagay. Higit sa lahat mga idol, hindi ba kayo nagtataka kung bakit sa kabila ng paglaki ni Gon sa pagmamahal ng kanyang tiya Mito, naghahari pa rin sa ating bida ang kanyang mapusok na puso at mapangwasak na isipan? Natatandaan niyo ba kung paano niya pinagbantaan si Melioron na papatayin niya ito sa oras na magsinungaling ito sa kanya? Naaalala niyo pa ba ang eksena kung saan kamuntikan ng mapatay ni Gon si Morel dahil gusto patunayan ng bata na handa na siyang sumama sa misyon? At nasa isipan niyo pa ba ang tagpo kung saan walang pag-aatubiling sinabi ni Gon na papatayin niya si Komugi sa oras na hindi sumunod si Pito sa kanilang kasunduan? Ang lahat ng mga ito ay nagpapatunay na sa kabila ng maliit na pangangatawan, mahinahong boses at inosenteng pagbumuka, may kung anong halimaw na nagtatago sa kalooban ni Gon. Ang halimaw na ito ay maaaring nagmula sa kanyang pagiging isang nilalang na nagmula sa Dark Continent o pagiging isang calamity na may posibilidad na magwasak sa sangkatauhan. Ito po ang aking paliwanag sa pagiging calamity ni Gon. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung meron pa po kayong tanong at gustong idagdag ay huwag po kayong mahihiyang magkomento sa ibaba. At kung gusto nyo rin man ng iba pang kwento ng anime ay isearch nyo lamang ang JETV sa inyong mga social media accounts gaya ng YouTube at Facebook. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Ako po si JE. Hanggang sa muli!